Liwanag sa sementeryo. Sa bawat araw ng mga patay, karaniwan ng masaya at maingay sa sementeryo. May nag-aalay ng bulaklak, may nagdadala ng pagkain, may mga batang tumatakbo-takbo sa pagitan ng mga nitso. Ngunit sa isang baryo sa Quezon, may lumang sementeryo na halos wala nang bumibisita, maliban sa ilan. Si Aling Maritz, kilala bilang tagalinis ng sementeryo, ay nag-iisa lang tuwing gabi bago mag-Nobyembre 1. Sabi niya, gusto niyang maayos lahat bago dumating ang mga tao. Ngunit sa gabi ng Oktubre 31, habang nagwawalis siya sa mailumang puntod, napansin niyang may isang kandila na nag-iisa lang ang nakasindi sa gitna ng sementeryo. Nilapitan niya ito at nakita ang isang matandang babae, nakaitim at tila umiiyak. May hawak itong lumang larawan ng isang batang lalaki. Nilapitan ni Aling Maritz at tinanong, "Inay, kanino po yung puntod? Baka gusto niyo ng tulong." Umiti ang matanda, ngunit malamig ang titig. "Anak ko, matagal ko nang hinihintay na may bumisita sa kanya." Nilingon ni Aling Maritz ang puntod, walang pangalan, wala ring petsa, puro lumang semento at damo. Paglingon niya muli sa matanda, wala na ito. Ngunit ang kandila ay patuloy na nagliliyab kahit malakas ang hangin. Kinabukasan, maraming tao na ang dumating para maglinis at mag-alay. Nang itanong ni Aling Marites kung sino ang nakalibing sa puntod na iyon, wala ni isa ang nakakaalam. Ang sabi ng matatanda, iyon daw ay puntod ng batang nalunod maraming dekada na ang nakalipas at wala ng pamilya. Simula noon, sa tuwing araw ng mga patay, laging may kandila roon na parang kusang nagsisindi. At kung mapapansin mo, may aninong babae sa malayo, nakaitim at tahimik lang na umiiyak. Kinagabihan ng Nobyembre 1, matapos umalis ang mga tao at mamatay ang karamihan ng kandila, muling nag-ikot si Aling Marites para tiyakin na walang naiwan. Tahimik ang buong sementeryo, maliban sa mahihinang hampas ng hangin at kaluskos ng mga tuyong dahon. Pagdating niya sa lumang puntod na may misteryosong kandila, napansin niyang mas maliwanag ito kaysa kaninang hapon. Para bang may apoy na kulay kahel at bughaw na naglalaro sa dila ng kandila. Napatigil siya nang marinig ang mahinang iyak mula sa likod ng puntod. "Hikbi! Hikbi!" Dahan-dahan siyang sumilip. Nandoon ulit ang babaeng nakaitim, ngunit ngayon ay nakayuko at humahaplos sa puntod. Ngunit imbes na balat ng tao, malamlam na puti at parang manipis na usok ang braso nito. Biglang humarap sa kanya ang matanda, at sa ilalim ng belo ay wala itong mukha, kundi isang maitim na hukay na parang walang hangganan. "Pakisamahan mo ako kahit isang gabi lang," bulong nito na parang nasa loob ng kanyang ulo. Nang akmang tatakbo si Aling Maritz, ramdam niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Mabilis siyang bumunot ng rosaryo at sabay dasal ng Ama Namin. Unti-unting naglaho ang babae, ngunit naiwan ang kandilang hindi kailanman namamatay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pilit kinalimutan ni Aling Marites ang lahat. Sinabi niya sa sarili na baka guni-guni lang iyon dala ng pagod. Pero sa tuwing ididikit niya ang kanyang isip sa ibang bagay, bumabalik sa alaala niya ang boses ng babaeng nakaitim, yung bulong na parang gumagapang sa utak niya. "Pakisamahan mo ako kahit isang gabi lang." Lumipas ang ilang buwan. Dumating muli ang Oktubre at nagsimula ng maglinis ang mga tao para sa nalalapit na araw ng mga patay. Pilit na umiwas si Aling Marites sa lumang bahagi ng sementeryo, ngunit isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong kandila sa tindahan malapit sa gate, may lumapit na batang babae na hindi niya kilala. "Aling Maritz, nakita ko po siya," mahina nitong sabi. "Ha? Sino?" Tanong ni Aling Maritz, napakunot ang noo. Yung matandang nakaitim, sabi niya, "Pakisabi kay Maritz, naghihintay pa rin ako." Nanginginig ang bata habang sinasabi iyon, bago mabilis na tumakbo palayo at nawala sa gitna ng mga tao. Kinagabihan, kahit ayaw niya, tila may kung anong humihila sa kanya papunta sa lumang puntod. Dala ang rosaryo at isang maliit na lampara, dahan-dahan siyang naglakad. Pagdating niya roon, nagulat siya. Hindi lang isang kandila ang nakasindi, kundi 7, nakaayos sa bilog, at sa gitna ay isang maliit na kahoy na kabaong na tila laruan, may takip na bahagyang nakaangat. Mula sa loob nito, may maririnig na mahinang kaluskos. "Hikbi," tapos may tumawa ng mahina.
dahan-dahan niyang nilapitan, nanginginig ang mga tuhod. Inabot niya ang takip para isara, ngunit bago pa niya magawa, may malamig na hangin na dumampi sa batok niya, kasabay ng boses na malapit na malapit. Hindi ka pa aalis, di ba? Sabi mo sasamahan mo ako. Paglingon niya, nandoon muli ang babaeng nakaitim, pero ngayon mas malinaw, wala pa ring mukha, pero sa ilalim ng belo, kumikilos ang mga anino na parang mga kamay na pilit umaabot sa kanya. Mula sa lupa sa paligid ng puntod, isa-isang lumitaw ang maliliit na kamay ng bata, nangingitim at puno ng putik, na pilit hinahawakan ang lailayan ng damit niya. Napasigaw si Aling Maritz, tumakbo palabas ng sementeryo, halos hindi lumilingon. Pero sa likod niya, naririnig pa rin niya ang hikbi at bulong. Babalik ka kahit hindi mo gusto. Kinabukasan, nagpa-security check ang barangay. Tulad ng dati, siya lang mag-isa sa sementeryo, walang batang babae, walang matanda, at higit sa lahat walang mga kandila. Ngunit sa video, habang palabas siya ng gate, may isang anino ng babae sa malayo, nakatayo sa tabi ng isang puntod, hawak-hawak ang isang kandilang bughaw ang apoy. Kinagabihan ng Oktubre 30, bago pa mag-araw ng mga patay, muling naglakas loob si Aling Maritz na pumasok sa sementeryo. Ngunit ngayon, dala niya ang isang maliit na kamera mula sa anak niya. Gusto niyang patunayan sa sarili na wala talagang kakaiba, na lahat ay bunga lang ng kanyang imahinasyon. Madilim na madilim ang paligid, tanging ilaw lamang ng lampara niya ang gumagabay. Tahimik, pero sa bawat hakbang niya, tila may sumasabay na yabag sa likod. Paglingon niya, wala namang tao. Nang makarating siya sa lumang puntod, napatigil siya. Ang lupa sa paligid nito ay tila bagong nahukay, malambot, parang pinakialaman kamakailan lang. At sa gitna ng puntod ay may maliit na kandilang bughaw ang apoy, kumikislap-kislap na parang humihinga. Pero hindi iyon ang gumulat sa kanya. Sa mismong ibabaw ng puntod, may isang maliit na kahoy na kabaong na tila gawa sa lumang troso. Ang takip ay bahagyang nakabukas, at mula sa siwang, may lumalabas na manipis na usok na parang usok ng kandila, ngunit malamig ang dampi nito sa balat. Lumuhod si Aling Maritz, inabot ang takip para isara, ngunit bago niya mahawakan, kumalabog ang kabaong mula sa loob. Kasunod nito, may tunog ng kuko na kumakamot sa kahoy, paulit-ulit, mabilis at desperado. Tapos isang hikbing parang galing sa batang natatakot. Inay, ang dilim dito. Inay, ilabas mo ako. Napaatras siya, nanginginig. Ngunit mula sa likod ng kabaong, unti-unting tumataas ang anino ng babaeng nakaitim. Dahan-dahan nitong inabot ang takip at tuluyang ibinukas, at doon, nakita ni Aling Maritz ang laman, isang maliit na bangkay ng bata, maputla, at may mga mata na nakadilat ngunit walang buhay. Ang labi nito ay nakanganga, at mula roon ay lumalabas ang boses na pamilyar. Pakisamahan mo ako kahit isang gabi lang. Mula sa lupa sa paligid, unti-unting sumulpot ang maraming kamay, maliit, payat, nangingitim, kumakapit sa kanyang mga paa at lailayan ng damit niya. Isa sa mga kamay ay tila may hawak pang laruan, isang lumang kotse-kotsehan na kinakalawang. Bago pa siya makagalaw, may malamig na bisig na pumulupot sa kanyang liig mula sa likod. Hindi ito mabigat, pero ramdam niya ang bigat ng pighati at lamig na parang yelo na pumapasok sa kanyang balat. Hindi mo ako iiwan, di ba? Magiging masaya tayo rito. Sa takot, bumunot siya ng rosaryo at buong lakas na sumigaw ng dasal. Biglang kumidlat at sumabay ang malakas na hampas ng hangin, pumunit sa katahimikan ang sigaw ng bata at ng babaeng nakaitim, hanggang sa lahat ng kamay at anino ay naglaho. Pero naiwan ang kandilang bughaw ang apoy at nang kunin niya ito para patayin, napansin niyang nakaukit sa mismong kandila ang kanyang pangalan, Maritz. Matapos ang gabing iyon, akala ni Aling Maritz ay ligtas na siya. Iniwan niya ang kandila sa puntod at nagmamadaling umuwi. Ngunit habang nakahiga siya kinagabihan, ramdam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa katahimikan ng kanyang maliit na bahay, naririnig niya ang mahihinang kaluskos sa labas. Akala niya pusa lang hanggang sa may kumalabog sa mismong bintana niya. Nang sumilip siya, walang tao, pero sa salamin ng bintana, may naiwan na markang parang kamay ng bata, basa at may bakas ng puti. Kinabukasan, habang nagtitinda siya sa palengke, lumapit ang isang matandang lalaki na taga-barangay. Maritz, bakit nandun ka kagabi sa sementeryo?
2:00 na ng madaling araw, nakita ka naming nakaupo sa tabi ng lumang puntod at nakangiti ka lang. Nanlamig siya. Hindi ako iyon, nasa bahay ako kagabi. Pero sa mukha ng matanda, malinaw ang kaba. Hindi lang ako ang nakakita. Nasa kisses din pero iba ang itsura mo roon. Maputla, parang wala ng dugo at may kandilang bughaw sa kamay mo. Agad siyang nagtungo sa barangay upang makita ang video. Sa footage, malinaw, siya nga o isang anyo na kamukha niya. Nakaupo sa tabi ng puntod, may hawak na kandilang bughaw ang apoy, habang sa likod ay nakatayo ang babaeng nakaitim. Ngunit ngayon, nakapatong ang kamay nito sa balikat niya, at tila may ngiti sa ilalim ng belo. Pinilit niyang kalimutan iyon. Ngunit pagsapit ng susunod na araw ng mga patay, hindi siya nagising sa kama niya. Sa halip, natagpuan siya ng mga tao sa sementeryo, nakaupo sa tabi ng lumang puntod, hawak pa rin ang bughaw na kandila. Hindi siya gumagalaw, hindi rin humihinga. At sa malamig niyang labi, may nakaukit na mga salita na parang sinunog ng apoy. Magkasama na kami magpakailanman. Simula noon, tuwing Oktubre 31, hindi na lang iisang kandila ang makikita sa madilim na bahagi ng sementeryo, 2 na. Isa para sa batang nalunod at isa para kay Aling Maritz. At kung minsan, ayon sa mga nakakita, may 2 aninong nakaitim na magkasamang umiiyak o minsan, magkasamang nakangiti sa dilim. Ilang taon ang lumipas, nakalimutan na ng mga bagong henerasyon ang kwento ni Aling Maritz. Wala na ring pumapasyal sa lumang bahagi ng sementeryo maliban sa mga batang mahilig maglaro kahit 10 oras ng gabi. Isang Oktubre 31, 3 kabataang lalaki ang naghamunan na mag-overnight sa sementeryo para magpatunay na wala talagang multo. Tawanan lang sila habang nag-iinom sa tabi ng mga puntod. Pero bandang hating gabi, napansin nila ang may 2 kandilang bughaw sa pinakadulo, nagliliyab kahit walang hangin at ulan. Ayon baka yan yung sinasabi nilang sumpa, biro ng isa. Nilapitan nila ito, nagtatawanan pa rin. Pero pagdating sa mismong harap ng puntod, nakita nilang may 2 figurang nakaitim na nakatayo, magkahawak kamay, nakatalikod, at tila nanonood sa 2 kandila. Nang lingunin sila ng mga iyon, nakita nila ang isang babaeng walang mukha at katabi nito, isa pang babaeng payat, maputla, at may kandilang bughaw na nakaukit ang pangalang Maritz. Kinabukasan, walang nakakita sa 3 kabataang iyon. Pero sa gabi, 3 kandila na ang nakasindi sa madilim na bahagi ng sementeryo. At sabi ng mga matatanda, bawat taon, nadadagdagan iyon ng isa.